Ang totoo niyan ay wala akong balak na ibahagi ang aking masalimuot na storya kanino man. Pero dahil sa mabigat na ang dibdib ko at hindi ko na kaya pang pasanin ang lahat kung kaya't nagpasya akong ilabas na ang kwento ko. At dahil sa sobrang nakakahiya ang storyang ibabahagi ko sa inyo, ay nakikiusap ako na pakitago na lang ako sa pangalang Paeng. 63 anyos, tubong Pangasinan pero dito sa Liginto, Bulacan nakatira. Nakikiusap din ako na itago ang anumang pagkakakilanlan ko at ng mga taong kasama sa storya ko para na rin hindi kami mahusgahan at mapagtawanan ng mga makakarinig nito. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari may ilang dekada na rin ang lumipas. Lumaki ako sa isang maayos na pamilya. Mayroon akong mababait na mga magulang at kahit na hindi kami mayaman ay hindi nagkulang ang mga magulang ko sa pagbibigay ng mga pangangailangan namin. Kaya nga masasabi kong napakaswerte kong tao dahil perpekto ang mga magulang ko. Samantala, meron akong pinsan na itago nyo na lamang sa pangalang Celia. Sa lahat ng pinsan ko ay siya ang pinakamalapit sa puso ko. Para na kaming magkapatid noon. Pero meron akong nararamdaman para sa kanya na hindi ko maipaliwanag. At mas tumindi pa ang mga nararamdaman kong yun nang minsang tumira si Celia sa bahay namin sa taong 1969. Paeng! Paeng! Halika rito! Teka lang po, tay. Celia? Kumusta, Paeng? Ayos naman. Teka, napasyal ka. Anak, dito muna titira ang pinsan mo. Nakiusap sa akin si Tito Limo na dito muna manunuluyan si Celia habang nagtatrabaho siya dito sa Maynila. Talaga? Eh di ayos. Bale Celia, yung magiging kwarto mo ay yung dating kwarto ng tita Mabel mo. Matagal nang bakante yung kwartong yun dahil matagal nang patay ang asawa ko. Paeng, Tay. tulungan mo muna si Celia ayusin yung Sige mga po. magiging kwarto niya. Sige ha? tay, sige tay. Apo. Salamat, Paeng, ha? O paano anak? Ikaw nang bahala sa pinsan mo ha? Sige tay, sige tay. Tara, doon tayo sa magiging kwarto mo, Celia. Balita ko, nakapagtapos ka na ng high school. Ay, congrats, ha, Paeng? Siya nga pala, saan ka mag-aaral ng kolehiyo? Dito lang siguro sa lugar natin. Saka kumuha na rin ako ng scholarship eh. Ayun, hinihintay ko na lang yung resulta ng exam. Sana nga makapasa ako eh. Naku, makakapasa ka niyan. Matalino ka naman eh. Sana nga. Heto nga pala yung magiging kwarto mo. Teka ha, bubuksan ko na yung pinto. Sige, pasok na, Celia. Ito pala yung kwarto. Ano? Ayos ba? Ayos. Malaki pala yung kwarto ni Tita Mabel, ano? Ito yung naging kwarto ni Inay simula nung nagkasakit siya ng cancer. Maraming masakit na alaala ang kwartong to. Ganun ba? Pero, tingin ko naman mukhang mapapalitan na yun ng magagandang alaala kasi... kasi ikaw na yung gagamit nito. Siya nga pala. Balitaan mo naman ako. Ilang buwan din tayong hindi nagkita eh. Kamusta na si Tito uli? Yung bahay ni Lola Insyang dun sa Pozo Rubio na madalas natin puntahan dati. Ayos pa rin ba? Yun. Ayos pa rin naman yun. Kaso medyo abala siya dun sa sakahan namin eh. Yung bahay naman ni Lola Insyang, ayun, ayos pa rin. Si Ancho at ang pamilya niya nakatira dun sa amin ngayon. Ganun ba? Teka, nagtataka lang ako, Celia. Ba't dito ko pa rin sa Maynila magtatrabaho? Pwede naman na doon ka na lang sa Pangasinan. Mas gusto ko kasi yung magtrabaho na lang dito sa Maynila. Alam mo na, para mas challenging yung pamumuhay kaysa dun sa Puso Rubio. Saka balita ko, mas malaki ang pasahod dito eh. Oo, malaki ang pasahod dito pero may gastos dito eh. Ang mamahal ng bilihin. Lalo na dito mismo sa Maynila. Talaga? Ganun pala. Uy, nasabi nga pala sa akin ng itay mo, balita ko may girlfriend ka na. Ano, totoo ba? Oo.
Myla yung pangalan niya. Ay, teka, ito yung picture sa wallet ko eh. Ay, yan. Ayan o. Wow! May girlfriend ka na nga. Parang kailan lang, no? Dati malikot kang bata, pero ngayon, binata ka na. Nagsalita ang hindi malikot. Ikaw nga dyan, Celia, kababae mong tao. Ang hilig-hilig mo umakyat mo sa mga puno. Palagi ka nga pinapalo nun ni Tito Ule, di ba? Dahil sa kakulitan mo. Hoy, paeng! Ano mo? Yan ba, Celia? Ano ba, uy? Huwag ka mga kiliti. Ano ba? Ano ba? Huwag sa may kiliti ako dyan eh. Ano ba? Ano ba yan? May kiliti ka na sa tagiliran? Alam mo ba? Oh. Bakla lang ang may kiliti sa Ha? katawan. Bakla ka siguro, no? Oo. Ah, sabi mo ako? Bakla? Uy, hindi ako bakla. ah. Oy, bakla si paeng! Bakla! Bakla! Sinabi nga hindi ako bakla. Eh, ano ba? Uy, Uy! Oy! ang tama na. Oy! Kompirmado! Bakla ka Ano ka nga! ba? Tumino ka nga. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago sa Celia. No? Ang kulit-kulit mo pa rin hanggang ngayon. Pwes, masanay ka na sa akin, ba? no? Ano ba? Tama na. Ano ba? Uy, Ano ba? uy. Celia? Oh, ayan. Huwag Oh. ka nang mangiliti. Ano ba? Ay, naku, paeng! Hanggat nandito ako, palagi kitang kukulitin. Tandaan mo yan. Oo, Tama oo. sabi. Tama. Mas naging malapit kami ni Celia sa isa't isa at kasabay nga noon ang pagtindi ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Noong una ay tinatanggi ko pa kasi nga pinsang buo ko siya. Pero pinalaunan ay hindi ko na rin napigil pa ang sarili ko. Mahal ko si Celia nang higit pa sa kapatid o pinsan. At alam kong mali yun. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi ko mapigilan ang mga nararamdaman ko. Dahil doon ay nakakahalata na ang iba pa naming mga pinsan. Hanggang isang araw, Ang seryoso mo ngayon, ha? Paeng! Paeng! Bakit ka ba nagpunta rito sa eskwela ko, Celia? Nandito ako para sunduin ka. Sunduin? Bakit? Ha? Batang walang isip ba ako para sunduin dito sa eskwela? Di naman na, di ba? Teka, ano ba kailangan mo sa akin? Paeng, patawarin mo na ako. Bati na tayo. Tapatin mo nga ako. Bata pa ba ang tingin mo sa akin, ha? Utu-utu ba ang tingin mo sa akin? Pues hindi ako ganun. Ay, nagsiselos ka ba? Ano, Paeng? Bakit natahimik ka dyan? Pakiusap, huwag ka na magselos kay Nestor. Kaibigan ko lang siya. Teka, ha? Ako? Magsiselos? Celia, ba't naman ako magsiselos? Hindi ako manhead. Nagsiselos ka, no? Bakit naman ako magsiselos, ha? Sige nga, bigyan mo ako ng dahilan para magselos ako. Hindi naman kita syota, ah. Hindi kita nobya, hindi kita girlfriend. Tsaka, ano ba, magpinsan tayo, di ba? Alam ko namang may pagtingin ka sa akin. Pagtingin? Nababaliw ka na ba? Huwag ka ngang ipokrito, Paeng. Tanggi ka ng tanggi na wala kang gusto sa akin pero iba ang pinapakita ng kilos mo. Ano, Paeng? Magtapat ka na Okay, sige. Aaminin ko. Gusto nga kita. Okay na? Baka gusto mo ulitin ko pa. Paeng. Oh, Celia. Mahal kita eh. Alam kong mali ito pero hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Alam mo masaya ako kapag kasama kita. Ikaw yung kumukumpleto ng araw ko eh. Celia, ikaw yung pinapantasya ko. Sa mga panaginip ko. Ikaw palagi yung kasakasama ko. Niyayakap. Hinahalkan. Alam mo ba? Ha? Alam mo, para akong baliw dahil sa kakaisip sa'yo eh. Nandidiri man ako sa sitwasyon natin pero hindi ko mapigilan yung sarili ko. Ano? Pagkatapos ba nito, lalayuan mo na ako? Ano, Celia? At bakit naman kita lalayuan? Paeng. Kung hindi ka lalayo, pues ako ang lalayo. Ako konsensya ako, Celia. Pinagnanasahan ko ang sarili kong pinsan. Mahal mo ba talaga ako, Paeng? Bakit, ha? Kapag sinabi ko ba sa'yo na mahal kita, mamahalin mo rin ako? Oo naman. Mahal din kasi kita. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa akin.
Alam mo ba, kaya hindi ako nagkakaroon ng kasintahan kasi ayokong ibang lalaki. Ayoko sa ibang lalaki maliban sa'yo. Matagal na akong may gusto sa'yo, Paeng. Kaso, hindi ko masabi-sabi sa'yo kasi nga, nahihiya ako. Pinsan kita. Tapos, 4 na taon pa ang tanda ko sa'yo. Alam ko, Celia, nagtataka ako bakit hindi bilang pinsan yung nararamdaman ko sa'yo eh. Iba talaga eh. Kaya nga malakas ang loob ko sabihin sa'yo na mahal kita kasi nararamdaman kong magkaibang dugo ang nananalaytay sa mga ugat natin eh. Alam mo, ewan. Basta Paeng, kung mahal mo ko, iparamdam mo lang sa akin. Ipaparamdam ko rin sa'yo kung gaano kita kamahal. Celia. Celia, mahal kita. Mahal din kita, Paeng. Hindi namin alintana na magpinsan kaming dalawa. Hinahalikan ko siya. Niyayakap. At hanggang sa umabot na nga kami sa pagsisiping. 18 anyos ako noon, habang 23 naman si Celia. Masasabi kong perpekto lang ang relasyon namin. Kasal na lang talaga ang kulang. Pero alam naman naming dalawa na hindi kami pwedeng ikasal dahil nga magpinsang buo kami. Pero katulad ng ibang relasyon ay binagyo rin kami ni Celia ng mga pagsubok. Mas matinding halang ang sa amin dahil bawal ang relasyon namin kaya marami talagang mga komplikasyon. Samantala, may dumating na ibang babae sa buhay ko. Hindi ko siya mahal pero siya ay patay na patay naman sa akin. Kaya gumawa siya ng paraan para mapikot ako. At nagtagumpay nga siya. Ang seryoso mo ngayon ah. Nakakapanibago ka. Paeng, may problema ba? Wala. Hindi ako naniniwala. Paeng, sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Okay. Sasabihin ko na sa'yo. Celia, nakabuntis ako eh. Ano? Nakabuntis ka? Celia, pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Kasi, nabuntis ko yung kaklase ko. Pero Celia, hindi ko kagustuhan yun. Pinikot lang niya ako eh. Hindi ko alam yung gagawin ko. Paeng! Kapatid mo nga ako? Mahal mo pa ba ako, ha? Oo. Mahal kita. Mahal kita higit pa sa buhay ko. Bakit mo binuntis yung kaklase mo? Akala ko ba magiging tapat ka sa akin? Aksidente yan lahat. Aksidente. Ngayon nakabuntis ka na? Kanino ka sasama, ha? Sa akin o sa kanya? Hindi ko alam. Celia, di ko alam. Naguguluhan ako. Malamang. Sa kanya ka sasama. Sigurado, oras na malaman ng tatay mo, ipapakasal ka niya sa nabuntis mo. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Paeng. Celia. Niloko mo ako! Celia. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka magpapapikot sa kanya! Celia, hindi ko pakakasalan yung nabuntis ko. Hindi. Sinong pakakasalan mo, ha? Ako? Paeng, hindi mo ako pwedeng pakasalan kasi magpinsan tayo! Celia, ayoko magkahiwalay tayo. Hindi ko kaya. Panagutan mo yung nabuntis mo! Pakasalan mo! Kawawa naman yung magiging anak mo kung hindi mo pakakasalan yung ina niya, diba? Wala na siyang magigis ng ama! Ayoko. Siguro, ito na yung panahon para tapusin ang kalokohan ito, Paeng. Celia. Maghiwalay na tayong dalawa? Hindi, Celia, hindi. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Parang awa mo naman. Huwag mo na magkawin sa akin ito pakiusap. Mali na itong relasyon natin, Paeng. Magpinsan tayong dalawa. Sa totoo lang,
Minsan nadidiri ako sa ginagawa natin kasi nagkakainan tayo ng sarili nating laman. Mali itong relasyon natin, Hindi. Paeng. Hindi mali itong relasyon natin. Nararamdaman ko, hindi tayo magpinsan. Ganon! Sino ang ampon sa ating dalawa, ha? Ako? Ikaw? Paeng, tama na! Celia, hindi. Celia, hindi. Mas kailangan ka ng magiging anak mo. Pakasalan mo yung babaeng binuntis mo. Huwag kang maging duwag. Harapin mo yung problemang pinasok mo. Celia, mahal kita eh. Mahal kita, Celia. Matututunan mo rin namang mahalin yung babaeng nabuntis mo. Hindi. Hindi, Celia, hindi. Paeng, tapos na tayo. Celia. Celia, pakiusap naman. Celia, payakap naman. Bitiwan mo ako. Celia. Ano ba? Huwag mo akong yakapin. Hindi kita bibitawan, Celia. Bitiwan mo ako. Kasi kung hindi, baka makalimutan kong magpinsan tayo. Celia. Kung mahal mo ako, hahayaan mo akong magdesisyon sa mga bagay kung saan ako magiging Hindi maligaya. ka magiging maligaya kapag wala ako. Tandaan mo yan. At sino may sabi sa'yo niyan, ha? Sige na, Paeng. Mauuna na ako. Celia. Paalam. Celia. Celia, bumalik ka dito. Celia. Celia. Sige. Kung yan ang gusto mo, palalayain kita. Kung magiging maligaya ka kapag hiniwalay ako, sige, gagawin ko. Pero tandaan mo na mahal kita. Celia, mahal kita. Sising-sisi ako sa mga nangyari. Nagpadala ako sa tawag ng laman kaya ayon, napikot ako at nabuntis ang babaeng hindi ko naman mahal. Dahil doon, nagkahiwalay na kami ni Celia dahil siya na mismo ang may kagustuhan. Kahit sobrang sakit na mawalay sa taong mahal mo, tiniis ko yun. Una sa lahat, kasalanan ko rin naman dahil ako ang nanloko sa kanya. Pangalawa, tutol ang Diyos sa relasyon namin dahil syempre, magpinsan kami ni Celia. Kaya siguro, siya na rin ang gumawa ng paraan para magkahiwalay na kami. Pagkatapos ng hiwalayan namin ni Celia, ay nagunaw na ang mundo ko. Bumagsak na ang interes ko na mabuhay to the point na tumigil ako sa pag-aaral. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak at madalas kong isumbat sa Diyos na sana hindi kami ginawang magpinsan ni Celia para hindi kami nasasaktan ng ganito. Madalas kong tanongin noon sa Diyos kung mahal niya ba ako o hindi. Dahil kung mahal niya ako, hindi niya sana ako hinayaan na umibig sa sarili kong pinsan. Hindi niya ako hahayaan na umiyak at masaktan ng todo. Buong akala ko talaga na hindi ako mahal ng Panginoon, kaya nagsimulang mawalan ako ng pananampalataya sa Kanya. Nagkamali ako. Dahil unti-unti rin akong nakabangon sa sakit na naramdaman ko nang tumating sa buhay ko ang anak kong si Tiel. Nakatuon na lamang noon ang mundo ko sa anak ko. Hindi ko pansin noon si Tess ang babaeng nabuntis ko. Nag-live-in kami ni Tess taong 1970 pero hindi rin kami nagtagal. Hiniwalayan ako ni Tess at iniwan niya ako at ang anak ko sa akin. Tsaka siya sumama sa ibang lalaki. At dahil gusto kong magbagong buhay kasama ang anak naming si Chel, ay nagdesisyon akong manirahan na sa aming bayan sa Pozo Rubio, Pangasinan. Pero noong araw na paalis na ako, ay isang babae ang aking nakilala na magiging bahagi pala ng buhay ko sa hinaharap. Tiel, anak, tahan
na. Nandito na tayo sa museo. Tahan na. Excuse me, Ale, may nakaupo ko ba dito? Ha? Wala pa. Pwede mo bang umupo? Sige, umupo ka. Salamat ho. Teka, iho, anak mo ba? Oo. Naku, kakabagin niyang anak mo kapag hinayaan mong umiyak ng umiyak yan. Ilang beses ko na kung sinubukang patahanin ng anak ko. Ayaw, hindi ko naman po alam kung ano problema. Kakapalit ko lang naman ang lambing niya. Naku, baka naman nagugutom na. Kakapainom ko lang po sa kanya ng gatas Naku, ganun ba? Kung gusto mo, ako na lang magpatahan dyan sa anak mo. Marunong ako mag-alaga ng bata. Sige ho. Ito. Sige, amin na. Tahan na. Tahan na, anak. Huwag ka na umiyak. Ayan o, di ba? Medyo napapakalma ko na siya. Kita mo na, napatahan ko na yung anak mo. Ang bilis pa na makatulog nito. Salamat ho, Ale, Teka, ha? Pansin ko, kamukha mo tong anak mo, ha? Para kayong pinagbiyak na bunga. Teka, matanong ko lang. Nasaan na ba yung nanay niya? Iniwan ho kami ng nanay niya. Ay, nako. Ganun ba? Ay, nako, ano ba naman yan? Napakasama naman ng asawa mo kung ganun. Hindi naman po kasi kami kasal kaya malakas po yung loob niyang iwanan ako. Pero bakit pati naman yung anak niya, iniwan niya? Nasaan naman ang konsensya ng babaeng yun? Ay, naku. Taga Pangasinan din ho ba kayo? Oo, Panggalatok ako. Ikaw ba? Talaga ho? Saan ho sa Pangasinan? Sa Pozrubio. Talaga? Taga Posorubio din ho kasi ako. Ganon? Doon ho ako lumaki. Akalain mo nga naman. Magkababayan pa pala tayo kung ganon. Siya nga ho pala. Ano hong pangalan niyo? Ako nga pala si Binyang. Ikaw, iho. Paeng po, Paeng. Paeng? Ay, naku nga pala, ha? Uunahan na kita. Padaldala kong katabi. Kaya pasensya ka na. Bay, ilang oras din tayo magkakatabi. Nako, ayos lang ho yun, Ate Binyang. May pagkamadaldal din kasi ako, kaya wala ho kayong dapat alalahanin sa akin. Huwag mo na akong tawaging ate. Ano ka ba naman? Binyang na lang. Sige. Siya nga pala, ilang taon ka na ba? 19. Ay, nako. Ang bata mo pa para magkaanak. Ay, nako. Ako naman, kung tatanungin mo 40 na ako. Pero hindi Oo. halatang 40 ka. Mukha ka kasing bata Ang bola pa ito, ha? May asawa ka na? Nako, ano ka ba? Dalagan-dalaga pa ako. Pero marunong ka mag-alaga ng bata. Kasi, dati ako nagtrabaho bilang yaya. At saka nag-alaga din ako noon ng mga pamangkin ko. Ganun ba? Teka, bibisita ka lang ba sa Posorubio? Ay, hindi. Doon na ako titira. Paano yan? Hindi ka na ba babalik ng Maynila kung ganon? Ganun na nga. Marami kasi akong hindi magandang alaala sa Maynila Di pagdating mo sa Posorubio, maghanap-hanap ka ng trabaho para masuportahan mo naman tong anak mo. Kawawa naman. Ganun na nga siguro. Teka, may kaibigan nga pala ako. Ano nga bang posisyon nun? Ayun, factory supervisor siya. Ayun, nangangailangan daw yung factory nila ng mga trabahador. Kung gusto mo, pwede ka mag-apply sa factory nila. Anong klaseng factory yun? Ano nga ba yan? Teka. Ayun, factory ng mga pagkain, mga bagoong, ganon. Ano? Okay lang. Ayun, madaling trabaho lang naman yun at saka okay naman na sweldo. Idagdag mo pa na napakababait na magiging amo mo ron. Basta mag-apply ka, ha? Ako nang bahala sa'yo. Baakir mo ko. Talaga? Oo. Oo ba? Hindi ko sasayangin yung pagkakataong to. Binyang, salamat ha. Nagpapasalamat ako Ayun. nakilala kita. Alam mo, hulog ka talaga ng lakit sa akin. Sa tulong ni Binyang ay nagawa kong magbagong buhay. Sa tulong niya, nakapagtrabaho ako sa isang bagoong factory dito sa Posorubio. Naging magkaibigan din kami ni Binyang at masasabi kong masaya at kumpleto ang araw ko kapag kasama ko siya. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkaroon ng puwang si Binyang sa puso ko.
Ewan ko ba, pero hindi ko mapigilan na tumibok ang puso ko para sa kanya. 19 anyos lang ako noon. Siya naman ay 40 na. Pero hindi naging hadlang ang edad para mahalin ko siya. Noong una akong magtapat ng pag-ibig sa kanya, tinanggihan niya ako dahil parang anak lang daw ang turing niya sa akin. Pero hindi ako tumigil noon sa kakasuyo. Bagamat aaminin kong naguguluhan ako kung pagmamahal pa ang nararamdaman ko nga para sa kanya. Ganun pa man, tinuloy ko pa rin ang panliligaw at naging kami rin ni Binyang. Kaya nga makalipas ang ilang buwan ay inaya ko na siyang magpakasal. Binyang, nasa tapat na tayo ng altar. Paeng, ano bang meron? Bakit mo ako dinala dito? Teka, parang nahuhulaan ko na. Oh, Tama ka, Binyang. Nandito tayo para personal na sabihin sa'yo na gusto kita mapangasawa. Ha? Binyang, gusto kitang pakasalan. Tatanggapin mo ba ako bilang kabiyak mo? Ano ba yan? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Paeng, kasi naman ba't ka ba nabibigla dyan? Pasensya na ako, nabigla kita ha. Binyang, gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. Na handa akong ibigay sa'yo ang sarili ko para maging asawa mo. Alam ko naman yun, Paeng. Alam ko na mahal mo ako. Kaya, oo, tinatanggap ko. Talaga? Oo. Talaga, salamat Binyang. Palakap naman oh. Sobrang saya ko ngayong araw na to kasi natupad din sa wakas yung matagal ko na pinapangarap. Tinanggap ko ang alok mong kasal kasi mahal na mahal din kita. Ang totoo niyan, Paeng, matagal ko na rin gustong lumagay sa tahimik kasama mo. Matagal ko na kasing pinapangarap to Alam mo, Binyang, ikaw lang ang pinapangarap ko mapangasawa. Ikaw lang ang hinahanap-hanap nitong puso't isipan ko. Kaya ngayong ikakasal na tayo, nangangako ako sa'yo na magiging mabuting asawa ako at haligin ang tahanan sa'yo at sa magiging pamilya natin. Binyang, sumusumpa ako ngayon na ikaw lamang ang mamahalin ko habang buhay. At nangangako ako na hindi kita papaiyakin o lolokohin. Hindi kita iiwanan. Magsasama tayo hanggang kamatayan. Ayan, saksi ang Diyos sa mga pangakong binitawan ko sa'yo. Ay, salamat, Paeng, ha? Napakaswerte ko pala kasi mapapangasawa ko ang isang lalaking mahal na mahal ako. Kahit na matanda na ako at malaking agwat nating dalawa, eto, minahal mo pa rin ako ng buong buo at hindi ka nahiya sa mga tao na kapaligid sa atin. Pinaglaban mo ako sa mga humuhusga sa atin. Maraming salamat, Paeng, ha? Pero, Paeng, paano na yung tatay mo? Kailan ba natin sasabihin sa kanila yung tukol sa relasyon natin? Mabait naman si Itay. Saka hindi tayo dapat problema dun. Matatanggap niya yung relasyon natin. Paeng, magiging mabuting asawa ko sa'yo. Pinapangako ko yan. At kung magkakaanak pa tayo, kahit na may edad na ako, magiging mabuting ina ako sa mga magiging anak natin. At ipinapangako ko rin na ikaw lang ang mamahalin ko. Alam mo, gusto ko nang maikasal agad sa'yo, mahal ko. Alam mo, kung tutuusin, para na rin tayo kinasal. Kasi nagsumpaan na tayo sa harap ng Diyos. Kaya lang, kasalan lang sa wis ang kaya kong ibigay sa ngayon, ha? Ano ka ba? Wala namang kaso sa akin yun, mahal ko. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakaipon ako, pakakasalan din kita sa simbahan. Ikaw ang bahala. Pero Paeng, tandaan mo ha, ayos lang sa akin kahit saan mo ako pakasalan. Ang importante sa akin, maging legal ang pagsasama natin. Yun lang, masaya na ako dun. Basta Paeng, huwag mo kakalimutan ng mga pinangako mo sa akin, ha? Makakaasa ka sa akin. Hindi ko makakalimutan ang mga pangako ko sa'yo. Panghahawakan ko yung mga sinabi mong yan.
Pero makakaasa ka rin naman sa akin na isa sa puso ko yung sumpaan natin ngayon sa harap ng Panginoon Diyos. Binyang, lika. Uwi na tayo. Paeng? Celia, anong ginagawa mo rito sa Pozo Rubio? Wala. Nagbabakasyon. Biruin mo, Paeng. Magkikita pa pala tayo dito sa simbahan. Paeng, sino ba siya? Si Celia pala. Pinsan ko. Celia, si Binyang. Nobya ko. Nobya mo siya? Parang ang laki naman yata ng tanda sa'yo ng nobya mo. At saka, Binyang, tama ba ako? Oo, tama ka. Parang nakita na kita. Hindi ko lang matandaan kung saan o kailan, pero hindi ako makapaniwala na may relasyon kayong dalawa ng pinsan ko. Binabati ko kayong dalawa. Salamat, Celia. Kamusta ka? Ayos lang naman ako. Siguro naman masaya ka na Paeng sa buhay mo ngayon, ano? Tama ka. Masaya na ako. Nandito na si Binyang sa tabi ko eh. Siya nga pala, Celia. Magpapakasal na kami ni Binyang, ha? Talaga? Oo, ang totoo niyan eh. Kakaaya lang sa akin ng pinsan mo kanina. Alam na ba to ng tatay mo, Paeng? Hindi ko pa nasasabi kay Itay, pero tingin ko lang papayag naman yun eh. Naku, panigurado magugulat si Tito sa inyong pag nagkataon. Oo, paano? Sige, mukhang nakakastorbo pa yata ako sa inyong dalawa. Sige, haalis na ako. Sige, Celia. Ingat ka, ha? Paalam. Hindi ko akalain na magkakasalubong pa ang landas namin ni Celia. At aaminin kong nakaramdam pa rin ako ng kirot sa puso pagkakita sa kanya. Pero minabuti kong kalimutan siya dahil may Binyang na ako. Kaya nga makalipas ang 1 buwan simula noon ay nagpakasal na kami ni Binyang sa West sa Alaminos. Tapos bumalik kami sa Pozo Rubio at namuhay kami bilang mag-asawa. At dahil sa nakatuon ang buong atensyon ko bilang haligi ng tahanan at dahil sa takot na rin na marinig ang pagtutol ng aking ama kay Binyang, ay inilihim ko na muna sa ama ko na may asawa na ako. Bagamat regular akong sumusulat sa kanya doon sa Maynila. Hanggang sa isang araw, naipagtapat ko na rin sa tatay ko ang totoo at sinabihan niya ako na umuwi na ng Maynila. Agad naman akong pumayag sa kagustuhan niya. Oo, Binyang. Dahan-dahan lang sa pagbaba sa bus. Oo. Ayan. Salamat Siya nga pala, anong oras daw tayo susunduin ng tatay mo? Ngayon daw mismo, baka mahuli lang yun ng konti. Anong oras na ba? Mag-aalas 4 na ng hapon. Ganun ba? Parating na yun. Halika, Binyang. Puka muna dito. Dito, hinto muna tayo. Sige. Para makapagpahinga ka rin. Kailangan mong magpahinga dahil malapit na yung kabuhanan mo. Oo. Dahan-dahan lang. Salamat Paeng ha. Teka, mahal ko. Uy, may problema ka ba? Napapasin ko sa'yo nitong mga nagdaang linggo may matamlay ka. Tapos palaging malalim yung iniisip mo. Teka, may bumabagabag ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Bibili na ako ng pagkain na. Hindi. Busog pa ako. Teka, may banyo ba dito sa terminal? Ay, oo, meron yan. Bakit, naiihi ka ba? Oo. Ganun ba, halika, sasamahan na kita. Wag na. Baka hindi tayo magkita ng itay mo niyan eh. Hintayin mo na lang siyang dumating ha? Pero... Paeng, kaya ko pa. Huwag ka mag-alala sa akin ha? Sige, hintayin na lang kita rito. Paeng, anak ko. Tay, kamusta? Kamusta po kayo? Ako, anak, mabuti naman ako. Ikaw, kamusta ka na? Nasaan ang asawa mo? Nagbanyo lang po si Binyang. Mabuti naman ako, Tay. Nagtatampo pa rin ako sa'yo, anak. Oh, bakit naman?
Bakit nagpakasal ka kagad na hindi mo man lang sinasabi sa akin? At saka, hindi ka umuwi sa atin nung mahigit 1 taon. Tay, pasensya na po ha. Naging abala po kasi ako sa trabaho kaya hindi po ako nakauwi sa atin. Tsaka, tay, natatakot po ako na naitakwil niyo ako kasi dahil sa asawa ko. Ay, nako. Anak, tatanggapin ko naman kahit sinong piliin mo mapang-asawa. Hindi ako tututol. Ibig sabihin pala, kung hindi ko sinabi sa sulat na ayos lang sa akin na mag-asawa ka na hindi ka man lang magpaparamdam sa akin. Tay, patawad po. Oo naman. Pinapatawad na kita. Oo nga pala. Bakit hindi ka man lang nagpadala ng litrato ng asawa mo sa akin? Tay, pasensya na pero wala kasi akong camera eh. Alam niyo naman, medyo mahirap ang buhay namin dun sa Puso Rubio. Sige. Naiintindihan ko. Paing, anak, Tay, labis ako nag-aalala sa'yo. tay, namiss ko po kayo. Ako rin, anak. Paing, gusto kong makita yung binyang na yan. Alam mo, anak, nang banggitin mo sa akin ang tungkol kay Binyang, kinabahan talaga ako. Oh, bakit naman po? Ewan ko, Paing. Basta. Paeng, dito na ako. Tay, si Binyang po, asawa ko. Binyang. Diyos ko. Tay? Ikaw ang asawa ng anak ko. Tay, bakit? Ikaw? Ikaw ang tatay ni Paeng? Hindi ito maaari. Diyos ko. Adoy! Nasaan na yung anak ko na pinaampun ko sa'yo, ha? Nasaan na? Binyang, wala kaming anak ni Mabel. Kaya si Paeng ang tinuring naming anak. Tay, teka, Binyang. Anong ibig sabihin? Teka, naguguluhan ako eh. Ampun ka lang namin ni Mabel. Paeng, hindi kita tunay na anak. Tay, Tay, hindi totoo yan, hindi. Hindi totoo yan. Yun ang totoo, anak. Ibig sabihin, hindi ko pinsan si Celia? Oo, Paeng. Hindi. Teka lang. Adoy, si Paeng. Si Paeng ba? Ano? Siya ba? Sumagot ka! Doon tayo sa bahay mag-usap-usap. Huwag dito. Paeng, hindi kayo pwedeng maging mag-asawa ni Binyang. Ikaw, Binyang, pumasok kayo ng anak ko sa malaking problema. Tay, Binyang, ano ba? Ano ba, naguguluhan na ako? Ano ba? Hindi kayo pwedeng maging mag-asawa ni Binyang. Kung gano'n, Binyang, anak mo si Paeng. Siya yung pinaampon mo sa amin ni Mabel. Sarili mong tugo at laman ng asawa mo. Diyos ko, bakit kailangan ko Tay. narito? Tay, sabihin niyo sa akin na nagsisinungaling lang kayo. Tay, pakiusap na. Oo, Paeng, nanay mo si Binyang. Paano? Alam mo, hindi mo naman sinabi sa akin na may anak ka. Akala ko. Disgrasyada akong babae, Paeng. Ano kita sa pagkakasala? Ang totoo niyan, hindi ko alam kung sino yung tatay mo. Paeng, patawad pero dati ako babaeng bayaran. Binyang naman. Hindi kita kaya buhayin noon kaya pinamigay na lang kita. Binigay kita kina Adoy kasi nabalitaan kong gusto nila mag-ampon ng anak. Di ba, Arito? Hindi. Diyos ko naman, Diyos ko. Anak, patawarin mo ako, anak. Patawarin mo kung nagsinungaling kami ni Mabel sa'yo. Bakit di mo pinahinulot ang mangyari sa Kaya pala iba yung nararamdaman ko kay Celia. Kaya pala minahal ko siya na higit pa sa pinsan. Anong ibig sabihin, anak? Tayo nagkaroon kami ng relasyon ni Celia. Kahit na alam namin na magpinsan kami. Kaya pala kahit minsan hindi ako nantiri sa relasyon namin kasi hindi pala kami magkadugo. Maeng, patawarin mo ako. Hindi ko naman alam.
Hindi ko naman ginusto to. Patawarin mo ako. Hindi pagmamahal ng mag-asawa ang nararamdaman ninyo sa isa't isa, kundi pagmamahal ng mag-ina. Hindi, Tay. Hindi. Hindi ako naniniwala. Mahal ko si Binyang. Hindi bilang ina, kundi bilang asawa. Gumisi ka sa katotohanan, Paeng. Iisa ang dugo at laman ninyong dalawa. Tanggapin mo man o hindi, ina mo pa rin si Binyang. Hindi! 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 Ano na itatawag mo dyan sa magiging anak niyo, ha? Binyang! Ikaw, Paeng! Anak mo na, kapatid mo pa! Ikaw, Binyang! Inasawa mo ang sarili mong anak! Tama na! Tama na! Nakikiusap ako! Tama na! Maghiwalay na kayong dalawa. Binyang! Paeng! Kung mayroon pa kayong natitirang kahihiyan sa mga sarili ninyo. Iyon ang katotohanang hindi ko matanggap hanggang ngayon. Hindi ko matanggap na si Binyang, ang babaeng minahal ko, ang siyang tunay ko palang ina. Dahil doon, halos mabaliw ako at muntik na akong magpakamatay dahil sa sobrang depresyon. Agad kami naghiwalay ni Binyang at nagpakalayo-layo ako hanggang sa panganganak niya. Pagkatapos noon, ay muli akong bumalik sa tatay ko habang si Binyang ay lumayo na. Wala na akong naging balita sa kanya simula noon. Naiwan sa akin ang anak namin na si Honorato. Oo, anak ko siya, pero kapatid ko rin siya. Pero nagdesisyon ako na wag nang ipaalam sa anak ko ang totoo dahil alam kong masasaktan lang siya. Sa ngayon ay matanda na ako. May sarili ng pamilya si Natiel at Honorato. May mga apo na rin ako. Ako naman ay nakatira kay Natiel at nagpapatakbo ako ng negosyong kainan sa palengke malapit sa amin. Tahimik na ang buhay namin. Pero kahit ilang dekada pa ang lumipas, ay hindi mawawala ang multo ng aking nakaraan.